Hello mga kaps, mga guys, mga kababayan. Ito ang inyong lingkod, Nobs Vlog. So, andito na tayo ngayon sa Maynila, no? Kahapon ako dumating. November 15, so ngayon is November 16. So di pa ako pumupunta doon sa venue dahil naghahanda pa ako. No, naghahanda pa kami ng mga kasama namin. So maya-maya lang, doon kami sa venue, magla-live po kami. So abangan niyo po kami ha, abangan niyo po yung ating channel at magla-live tayo doon sa rally doon sa may Rizal Park, no, sa Luneta, at ganoon din kukuha tayo, no, magko-cover tayo doon sa Ilsa's Run. Okay, so ito po, pag-uusapan natin muna ngayon itong ipinahayag ni Saldico. So marami na kayong naririnig ng mga opinion, reaction tungkol dito sa paglitaw ni dating Congressman Saldico. No? So ito ngayon ang opinion at reaksyon ng inyong abang lingkod, Nobs Vlog. Pero huwag kalimutan mag-like, no, at mag-subscribe yung mga bagong mga kasama nating mga viewers. Okay? So ito po mga kapatid, mga kababayan, mga guys, no. Napaka-controversial at lalo pang nagpainit sa ulo ng mga Pilipino, no. Etong mga pahayag ni dating Congressman Saldico. Okay, kasi eto mga guys, no, noong una ng mga balita na lumalabas ay para masasabi natin mga chismis lang, mga aligasyon, akusasyon lang dito sa kanilang tatlo. Kasi itong tatlo na ito guys, alam nating magbabarkada ito eh, no? Hindi natin maialis, hindi lang maialis yan or maitatago sa atin yan. Okay? So parang chismis lang at paratang lang ang lahat ng mga tumutukoy kay Saldico, Martin Romualdez at PBBM noon ha. Pero ngayon, sabi nga no, ang kasabihang kapag may usok, ay totoong may apoy, o walang usok kung walang apoy. Ganun yan siya, di ba? Dahil ngayon ay hindi lang mga pangyayari ang nagpapatunay na may korupsyon. At hindi lang basta-basta korupsyon, kundi masasabi natin karumal-dumal na pagnanakaw sa pera ng ating bayan. Dahil mga kababayan, mga kaps, sila na rin, no? Sila na rin ang mga magkakasabwat o magkasabwatan ang nagpapatunay na mayroon silang ginawang lihim na mga plano noon, no? Na nakawin ang bilyon-bilyon at trilyong pera ng bayan. At yung paraan ginamit, yung paraan ay yung mga proyekto na yan, no? Sa infrastructure project, no? Sa mga flood control project na yan, dyan sa DPWH. Okay? So, hindi talaga nila may tatatwa na silang tatlo ang utak sa lahat ng kasamaan na pinagdurusahan ngayon ng ating bayan at mga mamamayang Pilipino. Una ay dahil etong si Congressman Martin, Speaker Martin Romualdez ay kamag-anak ng presidente, ng Pangulo ng Pilipinas. At gayon din, si Romualdez ay kaibigan ni Saldico at siya ang nag-appoint sa posisyon nito. Diba? So, ang hinahawakan nilang tatlo na yan, kontrolado nila yung pundo, yung pera ng bayan. Kaya nga, kung maalala natin, ito hindi to sa sabing pagkakampi natin doon sa sa kay BP Sara, no? Tugma rin noon sa pahayag ni BP Sara na si Saldico at Martin lang ang may control sa pera ng bayan, no? Diyan sa budget ng bayan, no? Di ba mga guys, mga caps, malala nyo yan nung sinabi yan noon ng ng BP Sara bago pa nagkaroon ng impeachment sa kanya, di ba? So, at ngayon eto ngayon ating makikita na ang lahat ng yan, ang nag-utos o ang may kagustuhan ng lahat ay itong PBBM.
Batay naman dito sa pahayag ni Saldico. Pero kung ako, aking opinion lang mga guys, no? Ang pinaka-utak nito etong si Martin Romualdez. Yun, opinion, sariling reaction ko lang, sariling opinion ko lang yun. Kumbaga sa kanilang tatlo ang batayan, Saldico, Martin Romualdez, at itong PBBM. So, sa akin dyan, mas mataas ang porsyentong ibibigay ko kay Martin Romualdez na siya yung mas magaling at mas matalino dyan sa kanilang lahat. Okay? So, sabi nga, itong PBBM kasi parang madaling gamitin, no? Kung baga, mayor pahayag ang dating Pangulo na nandun ngayon sa Dahig, no? Na nakakulong, na nagdurusa doon, na ang sabi niya, PBBM is a weak leader, di ba? Kaya siyang i-dribble ng mga nandyan, nakapaligid sa kanya. Ganon din ang pahayag ng kanyang kapatid, etong ating Senadora Amy Marcos, di ba? Galit na galit, kaya galit na galit ito diyan kay Martin Romualdez. Kasi nga po, parang kontrolado niya yung kanyang kapatid na presidente. Di ba? Nabanggit noon, no? Sabi ni Senadora Amy, hindi naman ikaw ang presidente, bakit pinapakialaman mo yung ganyan bla bla bla, o di ba? So ito mga guys, yung mga pinapahayag ko dito, mga sinasabi ko dito, batay sa mga pangyayari na at nangyari na alam naman nating, alam na rin ninyo, no? Nire-refresh ko lang, no? So ngayon mga guys, no? Opinion ko lang, mga guys, mga kababayan, mga kaps, ay dito na magtatapos ang lahat ng usaping pag-iimbestiga, no? Na pag-iimbestiga ng lahat ng komisyon, no? Nandiyan yung department ng mga investigative agency diyan sa gobyerno, no? Dahil nga sa paglitaw ni Saldico, no? Yung mga pahayag niya. Kasi ito yung ito rin yung hinahanap nila, no? Lalo na ng Blue Ribbon Committee na parang ebidensya o para magiging totoo yung tawag doon, yung pahayag ng isiniwalat ni Gutesa, dapat mag-corroborate sa kung sino man, no? So ito ngayon kay Saldico, si Saldico mismo na ating pinagbibintangan na number 1 na tinutukoy doon sa investigasyon, na siya talagang nagmaniobra ng budget na yan, pinapatunayan niya na yung pahayag, yung statement ni Gutesa na mali-maliit ang pera ay totoong dinilever nga. Ayan, panood na natin, di ba? Dito sa pahayag ni Saldico. So, alam natin, napanood nyo na lahat yan. Okay? So, hindi na ako magpa-plus ng mga video ni Saldico kasi mahaba yun. Alam nyo na yan. Binibigyan na lang natin ng opinion at reaction. So, ang tanong ngayon, mga kaps, mga kababayan, no? Sagutin niyo dito sa ating comment section. Comment kayo mga guys ng inyong opinion, reaction. Karapat dapat ba talaga na ang rally ngayon ay magtagumpay? Matuloy, magtagumpay? So ayan, comment kayo sa ating comment section mga guys, no? So, alam natin yan ay gagawin diyan sa Luneta at maging diyan sa kahabaan ng EDSA. So, sunod na tanong, mga guys, sama nyo sa comment section niya para mabasa nila, makita ng taong bayan. So, karapat dapat nga ba na isigaw ng mga tao na nagrarally ngayon, yung mga salitang PBBM, resign? Kasi alam ko yan yung nasa isipan natin, nasa bahay ng Pilipino, di ba? Na yan, lumalaganap na mga spekulasyon na sasabihin na gano'n, ang layunin ng rally ay para pababain si PBBM, labanan ang gobyerno, di ba? Pero lagi kong inuulit mga kaps, mga guys, na ang rally na gagawin, lalo na ng mga Iglesia ni Cristo, ay hindi para paglaban sa gobyerno. Sabi ko nga po, paglaban ito doon sa mga taong korupsyon. Taong korap. Ayaw, di ba? Diba? Paglaban ito doon sa mga taong korap, magnanakaw, mga ganit na nakaposisyon dyan sa ating gobyerno. Diba? Yung mga gobyerno kasi maraming departamento, maraming mga tao yan. Yung mga taong
pinaupo dyan, nangangasiwa ngayon dyan, pinamamahala ngayon dyan, sila ang mga kasangkapan, naging kasangkapan para dyan sa mga korupsyon. Maaaring iba yung korupsyon nila, iba naman yung korupsyon na nandito sa taas, di ba? Kasi kung susundan natin talaga yung kwentada ng pera ng bayan natin, nasa ano pa lang tayo, isang portion pa lang ng korupsyon, wala pa yung iba. Nasa flood control pa lang tayo no? DPWH pa lang tayo Napakaraming sakay ng gobyerno dyan. Magbanggit pa ako ng mga sakay ng gobyerno, napakaraming korupsyon, alam naman natin. O kayo na mag-comment dyan, ano pang departamento ng gobyerno, no? Ahensya ng gobyerno, yung nakita ninyong punong-puno ng korupsyon, di ba? Kawawa ang taong bayan sa sitwasyon ng sistema ng pamamahala ng ating bansa. Kaya tanong ko kanina, halimbawa, isisigaw ng mga tao dyan ngayon sa Luneta, sa EDSA, at marinig ninyo yung sasabihin, palitan si ganito, o pababain si ganito, magagalit kayo at sasabihin niyo yung destabilisasyon na yan siya, no? Sa gobyerno. Aba naman, busis po yan ng taong bayan. At yan po ang nakita, yan po yung damdamin at epekto sa taong bayan ng mga nakikita, napapanood nila sitwasyon, pamamaraan ng nandyan na namamahala sa ating gobyerno. Ay na lang, anong gagawin? Anong gusto nyo gawin? Mananahimik? Mga tao? O di kaya papanatilihin yung mga nandyan na wala namang kakayanan para sawatain etong karumal-dumal, no, talamak na korupsyon, pagnanakaw, pagsasamantala sa pera ng taong bayan na dapat sana ang makinabang totoong yung taong bayan. Maunlad na alam nyo guys, maunlad pala dapat itong bansang Pilipinas. Baka talo pa natin yung Korea, baka sumusunod tayo sa Japan o sa ano pang mga maunlad na bansa ngayon. Dahil sa kung maayos lang, no, na nagagamit ang pera at pundo ng ating bayan. Pero tingnan niyo ngayon, kulilat na kulilat tayo. Ay na lang talaga So yan mga guys, mga kaps, mga kababayan, lalo na dyan sa mga taga-gobyerno, ano man ang makita nyo resulta at isisigaw ng taong bayan dyan sa gagawin nilang rally, abay pakinggan ninyo at kayo naman magmuni-muni at magpasya kayo, yung tamang pagpapasya, hindi po yung kukontrahin pa at kayo mga ngatwiran pa samantalang ayan naman kitang-kita naman maniwala ko dyan sa mga galamay dyan sa gobyerno na yun. Kung hindi lang yan sila mga bayaran, kung hindi lang yan matataas ang mga, siyempre, mga sahod nila, mga posisyon nila dyan, kasama yan sila sa magrarally. Kaso, may pakinabang kayo dyan, no? May pakinabang yung mga dumidepensa, no? Lahat dyan. Simulan na natin sa barangay captain hanggang sa lahat na nandyan sa gobyerno na nakaposisyon, no? Siyempre, didepensahan ninyo ang inyong boss, yung nagpapasahod sa inyo dahil siyang may control, sila ang may control diyan sa bayan o lalo na sa ating batas. Pero kung hindi lang kayo nakaposisyon diyan at karaniwang mamamayan lang kayo, alam ko kasama kayo ngayon sa rally, no, na nagpuprotesta, na nagsisisigaw, na minumura yung mga taong, mga kawatan diyan na nakaupo sa ating gobyerno. So, dapat palitan. Para sa akin, opinion ko, palitan, di na mapakinabangan diba? Wala na Diyan naman sa mga rallyista ngayon na nandyan na sa lansangan. So, magmatsyag-matsyag po lagi sa paligid. Ang ilagay po natin, ang lagay natin sa isipan natin ay yung safety natin, no? Kapayapaan na sana walang masamang mangyari dyan. So, dapat alerto tayo. May makita tayo kayo na hinalang mga bagay. So, dapat report na natin sa kinaukulan. Maraming mga security forces na nakapaligid dyan. AFP, PNP, lahat na ng armed forces ng gobyerno nandyan na siyempre para sa seguridad. So, yan mga guys, tayo dapat magmanman din, mata natin dapat laging alerto. Okay. Salamat po.